So yung mga bumibili sa'yo, bumabalik, after cycle niya, babalik ulit, bibili ulit. Yun ang kakunan ko. Mostly yung aking mga customer, since na nag-umpisa ako, plus yung naging ko natin, yung nakakapanood doon sa vlog natin, pabalik-balik na sila. Regular customer. Nagiging regular customer ko. At saka, kahit pa na-experience na doon sa iba, limbawa, ito, bumili sa akin, tapos parang gusto niyang makita yung comparison. Babalik ulit. So, ibig sabihin, sabi ko, maganda yung anong gawa natin. Yung quality mo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book & Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Inimbento mo to, sir, o ano? Nakakita ko, sir, ng grower din, yung mga naunang grower from Bulacan. Okay. Pinuntahan ko siya, pero yung kanilang gawa imported galing sa China. Taiwan siguro. Taiwan China. siya. Oh. Tapos, nakita din naman ng mga gumagawa, ng mga fabricator. Kaya nilang gawin. Kaya nilang gawin. So, yung mga nauna, nakita namin na yun nga, yung madalas tumitigil, parang na-improve na na-improve. Ngayon, kung nung dati sila nagre-reklamo kasi yun nga, patay-sindi. Pero ngayon, mas parang na-advance na nalaman na nila kung saan yung mali. Kaya, mas maganda yung kanilang pagkakagawa ngayon kumpara doon sa dati. Galing. Ayan, so ganyan kadami ang ginagawa. Tapos, grabe naman ang materyales, so. Yes, sir. Naka-prepare na din po. So, dati, ikaw pa nagsusource ngayon, may supplier ka na. Yes, sir. Opo. Ano, sir, ang mixture ng ano mo, ng Substrate natin. substrate mo? Dati pa rin, sir, yung ating na i-advance lang. Nag-add tayo ng rice straw. Rice straw, ito yes, yan. Sir, po. Dudurugin nyo rin yan? Yes, sir, po. Dinudurog lang. Pero kung ang tema is ikukumpos mo pa siya, almost 3 inches to 4 inches ang cut. Oh. Kasi madudurog naman siya sa haba ng composting. Doon sa compost natin para doon sa ating mga viewer, same. 78 na kusot, tapos 20 kilo na darak, 1 kilo na apog,
1 kilo na asukal or molasses. So, yun po yung ating basic. Okay. Ngayon, nag-add tayo ng additional na nutrient para ang tendency nitong rice straw, kasi pag solo siya, masyadong boost, o kumbaga malalaki. Ngayon, ginawa ko siyang solo, mabilis yung lifespan niya. Mabilis yung ROI, pero yung cycle, napakabilis. Kaya para ma-maintain yung tagal ng protein bag na gumanda yung bunga, malalaki yung petals, i-mix ko siya dun sa kusog. Dati mong mixture. Oh. Doon sa tenga ng daga, the same? Nagbawas lang sir ako kung baga isa 30% yung aking rice straw, mga almost 10% lang. 10% lang. Para mas naman yung kahoy. Para mas wood siya. Mas wood. Kasi wood, yung wood ear nga eh. Yes sir po. Kasi kung pwede pa rin siyang pure na kahoy, pero yung ramified, yung takbo ng mycelium, mas mabilis siyang tumakbo dyan sa dito rice sa straw. rice straw. Sir, alam mo yung kudet? Yes sir. Na ano rin yan? Na mag-grow mo rin yan? Pwede sir. Parang tenga ng daga lang din yan, di ba? Yes sir. Mas matigas nga lang. Mas matigas yun. Pero mas masarap. Mas masarap sir, pero risky sa ibang mushroom. Sa ibang bugs. Malakas pwede ang mag-contaminate. spores niya. Malakas ang spores niya. Kung gusto mong makagawa nun, kahit hindi mo siya iluto. Ilagay mo lang yung protein bag sa puno ng kawayan. Mga overnight, kinabukasan iuwi mo, hintayin mong magbunga. Talaga? Ganun lang siya. Yes, sir. May sarili siyang spores na pwedeng mag-create. Wow. Although sa India, talagang ginogrow siya. Ginogrow nila. Malakas din ang demand sa India. Yes, sir. Kasi yung isang bago kong friend, si MDS, siguro mga 2 weeks pa lang naming friend yun. Yun ang kanyang ginogrow talaga. Talaga? Yung kudet? Yung kudet. Anong English ng kudet? Psycho, parang something. Ano ba yung sinasabi niya? Ito yung kudet? Wow. Ginogrow nila talaga. Pero hindi siya yung malaking growing ko pa. Parang ganito pa lang siya. Hindi pa siya talaga sa pot. Ayan. Ang dami rin niya. Maganda rin kasi ang health benefit niya, sabi nila, ng kudet na talaga. Pero parang iba yung kudet natin dito. Mas maliliit. Halos ganyan lang siya. Kasi kaya lang ito ganun, Na-cultured na. Kumbaga is yung petals niya, buo-buo. Yung sa atin kasi pag nasa puno ng mangga, isa-isa. hiwa-hiwalay. Ito mo, buo yung kanyang Jason, kung nasabi mo, naitapon nyo na ba yung tumubo dun sa 2 bags? Na kudet? May Yes, tumubo? Meron pa ba? Dyan pa? Kaya saglit lang sa Interesting. May mga bago, mga hindi napapansin, pero napaka-health benefit ng pinapapatay ko kasi kumakalat. mabilis ng spores. Mag-contaminate. Yes, sir. Oh. Wala na, naitapon na. Tatlo yun eh. Pero pwede mo rin palang gawin yun. Yes, Pero sir. ihiwalay mo ng house. Kaya nga, yung mga napapanood ko, kagaya nito, airwood. Ang gagawin ko sa kanya, gusto ko rin siyang pabungahin. Titingnan ko kung kaya niyang bumunga. Pero yung nung ginagawa nila sa kudet, ginaganito nila. I-slit nila islitan nila to. Para dito lalabas. Ito naman, 3 days pa lang na titingnan ko kung kaya niya rin. Kung kaya niyang mas madami yun. mas maganda yung niya. Ang buhay ng mushroom, tuloy-tuloy experimentation.
Na-excite ako. Ikaw lang nag-ear mushroom ngayon. Meron pa rin sir na isa from nandito sa Region 1 din. Ano? Pangasinan? Sa siya, part ng Balawan. San Fernando. La Union din. Yun din. Malakas din siya. Parang ganito pa rin siya. Nag-umpisa lang din. Nag-umpisa pa rin. So galing din siya sa oyster. Yes sir, may oyster pa rin sila. Baka dito na tayo yaman sa akin. Airwood. Yeah. Okay. Wow! Yung tenga ng daga? Ang dami! Oh, amazing! Ito po, kailangan mo natin siyang hugasan Okay. para maalis natin yung over. Ay, gaganyan mo lang. Yes, sir. Tapos saka natin gugupitin yung mamaya. Tapos yung pinakapuno niya, may gamit pa yon. Tinatagtad ko sir, fertilizer na. Pang fertilizer na. Yes, sir. Kunin ko lang sa rin planggana natin. Yung pansit, di ba? Yes, sir. Po. Pangarap ko to. Pero sir, pag ginisan mo lang, masarap pa din. O, kahit anong luto naman mo, okay siya. Super pangarap ko ito. Malamang umpisahan ko na to. Sir Tony pa lang ba ang meron dito sa Philippines? Siya pa lang ang na-feature ko may ganito. Kasi noong 3 years ago, pinag-uusapan na namin to. Na magkaroon nitong tenga ng daga. O ngayon, meron na. Hindi naman kailangan tanggalin yung puti-puti, sir, no? Yes, sir. Po. Yung natutunaw lang, no? May silyum din kasi yung puti-puti. Enjoy ko. Kaya nga, natatanggal nga yung yung... Tapos pag nalinis natin, air dry lang ng konti, maganda na yung texture niya ulit. Buhay na ulit. Yung malambot, kailangan tanggalin. Natanggal ka na sa Ito, sir. Kagaya nito. Iwan mo na siya dito. Iwan na yan. Pero pinyan, Sir Tony, yung ganyan. Apo. Ano ba? May fertilizer ka pa. Ilang days mo yung sir? Ilang days mong ito, wag na to, no? Yes, sir. Apo. Reject na yan, sir. Yes, ma'am. Pero hindi mo na rin pwedeng kainin. Pwede pa rin. Kaya kanya alam, masyado na malambot. Malambot. Maano na siya, madulas. Ayan, ito yung nabubuhay na siya. Oo. Ito, sir, hindi na, no? Hindi na pa, sir. Iwan na natin yan. Gusto ko to. So, magtatanim ka niya sa veranda. Hindi sa veranda, gagawa ko ng talaga. Mga taga-agri. Ayan, Oo. makakain na kayo ng tenga ng daga na fresh. Hindi yung puro dried. Imported na dried. Kailan patasin na natin ang value ng mushroom. Nahuhuli na tayo dito sa Pilipinas. Huling-huli na naman. Doon sa datos ng Department of Agriculture at saka ng Bureau of Plant, napakalaki ang demand dito sa Pilipinas. Oo nga, sabi nga nila parang 10% lang ang naipuprovide natin Yes, sir. sa ng klase ng mushroom. Kaya sabi namin nang sign sila ng MOA tulungan kami ng mga farmers. Anong tinulong sa inyo? Wala sir, taga panood.
Pa rin. tagapanood ng kanilang signing MOA. Yun ang ginawa sa inyo. Pero, wala pang binibigyan na, ano? Na suporta. Wala pa sir, wala pa. Kailan daw? Yan ang pinag-aaralan pa lang ng kasi nag-collaborate na ang CLSU, Oh. BSP, Ano yung BSP? sa Boy Scout. Okay. Buti, sabi nga namin buti pa ang Boy Scout. kasali sa pumirma. Yung grower, wala. Walang sinamang grower. Wala kami, walang sinama sa amin. Kaya nang panawagan namin nun sa sabagay, although kahit DA, wala silang sa mga kasama namin sa DA, wala silang pinapirma sa MOA. Sinong nagpumirma? Sa kwan lang, BPI, CLSU, at saka BSP. Baka dun sa tungkol sa research yun, hindi tungkol sa propagation. Mix na share kasi yun gusto nga nilang mapunduhan. Although research talaga yun ang one purpose pa. Kasi sabi nga namin, tingnan natin yung gawa ng ibang bansa. Grabe, ang gaganda. Talaga. Ang hiniling namin nun, magkaroon ng isang representative ang Pilipinas na mag-training sa ibang bansa at ito naman sa amin. Sa bansa yan? Ang pinakamaganda ngayon sir, Japan. Japan. Yan ang Japan, Korea. Ang Magaganda mushroom nila. magaganda ng mushroom nila. So, ma-upgrade man lang ang ating kung sana. Ma-upgrade yung technology natin. Ayun ako. Di bali, kahit na solo mo pwede naman. Mayroon pa rin. Mayroon pa rin. Blessing pa rin. Oo. Pag dumating, thank you. Pag hindi dumating, kayod. Parang na mas maswerte pa ang mushroom ngayon kaysa sa rice. Sinabi mo. Naiisip ko na nga minsan, mamili na rin yata ako ng rice kasi ang bili namin ng tuyo, yung darak, 14 pesos per kilo. Mas mahal pa. Mas mahal pa. Samantalang yung bigas, 9 peso. Ay, yung palay. Grabe. Record breaking yan. Na 9 peso ang nag 6 pesos pa nga daw Kaya nga daw po. Bilhin na kaya ng mushroom grower ang palay at gawing darak. Para hindi na bibili ng mahal na darak. Ayan, nabubuhay na sila So yung mga malambot, pag pwede pa naman, tanggalin lang. Yes, sir. Yung matigas na part, iwan. Dahil hinintay tayong dumating, kaya marami na rin siya. Matatagalan na naman. Oo. Matatagalan na naman siya. Tapos hindi pa natin alam kung talagang kailan yung susunod na kuha niya. Sabi ni Lorena, ni Ma'am Magno, Sir, sa akin na yan. Ganyan sila Sa akin na yan. Ayan, sige, sa'yo na yan. So, ibibenta niya rin yung, yung, anong bibenta niya? Yung mushroom o yung bag? Yung mushroom. Mushroom. Okay. Pang yun yan, pangkadiwa nila. Na Si Ma'am Lorena, abangan mo, magiging competitor tayo. Mas maganda sa ma'am, dry. Dry Ganito to. mangyari pag na-rep niya. Hindi na dry to, hindi Magmi-melt siya, ganito. Okay na to? Okay na po. Okay? Kaya ako naman, Ilocano, ayoko na may nasasayang So ito, hindi pa rin sayang to kasi tatatarin lang ni Sir Tony to, gagawin ng fertilizer. Di ba? High in protein to. Yes, sir. So magandang fertilizer. Fertilizer na siya. Okay, so next step tayo, Magtatanggal tayo ng kakat natin. dito na po tayo. Buksan natin isang lamisa. Paano, sir?
Turuan muna tayo ni Sir Tony bago tayo Sa akin, sir, ito. Tatanggalin ko siya dito. Ayan, para mas madali siyang madry. Kung gusto kong i-dry. Para napapasok ng hangin yung part niya na Ihiwalay mo talaga sila per tenga. parang ganito siya. Per tenga. Part tenga. Ayan. Tapos itong matitira nito, kasama nito sa fertilizer. Ganyan, sir. Yes, sir po. Ganyan kalinis. Ayan. Madali lang siya kasing madry din. Mm-mm. Tapos pag ano na siya, nadadry na, parang tumatayo ulit niya, parang nabubuhay ulit sila. Hanggang sa, yun, tuluyan ng ma-dry ulit. Ito. Oo. Calling, Richard Moreno, baka pwede tayong mag-mushroom sa subdivision natin. Ito talaga pangarap ko. Pure, mas maganda, sir, kung pure na ganito talaga. Oo. Solo. Oo, solo. Diyos ko, isang Chinese restaurant lang ang makuha mo na hindi ka magkaugaga sa, Opo, sir. sa production. Naalala mo yung pinuntahan din nating mushroom pero sa ano na siya. Yung saging. Ganda rin nun, no? Sa Pangasinan. Oo, sa Pangasinan. Ayun, ano lang yun kasi, pag nakita mo ngayon, dapat mabenta mo ngayon yun. Kasi hindi naabutin ka na bukasan yun. Madaling Oo, yung Volba. Yes, sir po. Pero masarap din yun. Yes, sir po. Ang pag-preserve naman nun, pinipickles. Ipipickles mo siya. Yun naman ang techniques. Tapos, para idingding mo rin, diningding din pag Yes, sir, after. po. Parang Para lang kung pwede mo siyang nakakaning, ganun ang style. Parang kinaning mo. Oo. Pero mostly is nasa grapon. Garapon. Pwede. Nakagarapon na ibebenta mo. Yes, sir. Yan nga lang, mas may price kasi yung grapon, Garapon, mahaling garapon eh. charge na siya. Magkano per kilo ng tenga ng daga? Yung dito, sir, yung wholesale namin, 480. Wow. Tapos titira naman nila ng 650. Wow. Pero siyempre, limit pa rin. Kukunti pa rin, kumbaga. Oo. Kukunti pa yung... Pero pagka natikman na nila, binabalikan na. Binabalikan na nila. Yan. Gusto ko yung naggaganito. Therapy ko to eh. Ang sarap din kasi. Napakatyaga ako sa mga ganitong trabaho. Pag, sir, doon sa farm mo, pwede mong kumuha ka ng isang piraso nito. Yung old tree ng kakawate. Oo. Itali mo ito doon. Tapos, Hayaan mo lang. dadami siya. Lalo ngayong tag-ulan. Yung spores niya, yung white-white na sabi mo kanina, ito, gagapang yan doon. Oh. Pero hindi naman siya ganun karami. May tutubo. May tutubo lang. O kasi gustong-gusto daw ng ano to eh. Gustong-gusto niya doon sa puno ng kakawate. Opo. Yung patay na... Yung patay. Oo. Yung kakawati mo direct sa bahay. Siya, hindi. Buhay yun eh. Okay. Yung mga hardwood ang gusto niya. Oh, but this time, hindi mo na kailangan maghanap ng hardwood. Hindi mo na kailangan maghanap ng puno ng kakawate. Bili ka na lang ng fruiting bag kay Sir Tony. Tapos pag may nag-grow na ako, saka kayo bibili ng mushroom. Yes, sir.
parang cycle din lang. Pwede pa rin to. Iwan na sir. Iwan na. Medyo ano na, no? Masyado na siyang malambot. Grabe, no? Kasi fertilizer lang yung mga ano. Yes, sir. Walang sayang. Napakaganda, ma'am. Kasi mataas pa rin yung nutrient niya para Mataas. parang tutulong naman siya doon sa isang halaman. Halaman. Para pataasin naman yung kanyang kwan. Hindi kayo tubuan ng mushroom yung lupa. Tumutubo rin, sir. Tumutubo. Pero hindi lang ganun karami. Ayos ba, Dad? Oo. Kunin mo na lang ako dito taga ganito. Oo, sir. Hindi yan magre-reklamo. Pero pag sa volume, ma'am, medyo masakit din sa likod. Oo. Kasi lalo pag nag-harvest na tayo ng 100 kilo. Ito pa lang, ilang kilo lang ito. Anong oras tayo nag-start? Tapos, so yung ano niya, yung oras mahaba rin. Tiyagaan lang May talaga. mga ano ka talaga, may mga boys ka. Tiyagaan lang talaga. Yung mga ano yung mga dried, pag inano mo, kasama pa rin to eh. Yes, sir po. Para ikikilo. Ang sa kanila, Para kasama sa kilo. ang linis nila is yung talagang pinagtubuan lang. Yan. Kasama yan sa... Kasama. Kasi yung pag kinilo mo by gram, Mm-mm. pag pumunta ka sa mall, sa SM, ito yata mga worth of 27 pesos. Ang Isang isa? peraso. I-check mo, sir, sa mga ano nila, sa culinary nila. Grabe. Ay, yung pag na-dry na, nagkulubot na ng ganon, Mm-mm. parang something mga ganon, yung presyohan. Imported pa. Oo. Tapos hiwa-hiwalay yan. Yes, sir. Para madaling mapasok ng hangin. Pagka gusto mong ibilad. Pero yung mga bumibili, syempre gusto na nila yung fresh. Opo. Kasi kaya nga, ano Yung una kong trinay, Mm. yung 8 kilo na fresh, pag na-dry, 1 kilo lang. 1 kilo lang. Opo. Ganun siya ka gaan pagka na-dry na siya. Masarap sa soup, masarap sa pansit. Ito, pag giniling mo, pag gagawa ka ng corn soup, Oo. Pwede pa rin to. Hindi mo ito makikita. Lasa na lang ang matitikman. So pati ito nakakain to? Yes, sir. Ginigiling nila. Inuhugasang mabuti. Yan nga lang ang tinatanggal nila. Tapos ito, kukunin mo ulit. Yan, gigilingin nila. Ito gigilingin nila yan. Ano po? Ganyan kawais ang... Hindi pwede rin pala yun. Enjoy ako sa ganyan. Marami po siyang tanim sa bahay, sa paligid. Enjoy niyo yung himay-himay. Naalala ko yung sinabi nyo na gusto nyo yung ganito. Kaya ka naggawa? Sabi ko, oo nga pala, no. Kasi nung past, nung nag-share ulit ako nung kwan, doon ko naalala, ilang buwan pa lang, yung share ko ulit yung episode natin. Sabi ko, gawa nga ako ng kwan, kung papasok, kung kakayanin sa... Kasi yung una kong pinagtamnan, yung as usual na ginagamit namin. Oo. Hindi ako Hindi siya nag-work. Sabi ko, bigyan ko nga ng kaunting kwan ito. So may ano ka rin, re-devise ka doon sa medium. Yes, sir. Oo. Kunting-kunti lang. Hindi naman ganun ka kwan.
Pwede mo rin ibenta yung mycelium. Yes, sir. Oo. Doon sa napagtanungan ko sa Bacolod, ang binta nila 550 isang bote. Isang bote. Yung isang bote ng mycelium, ilan ang magagawa niyang fruiting bag? 25 ba, sir? 25 lang? Ang mahal din, ha? Kasi siguro, nahihirapan pa silang magparami. Oh, Sir Dom. Sir Dom Dalisan, ha? Siya. Mahal pala ang mycelium ng tenga ng daga. Pwede ka nang gumawa. Okay na. Okay na. Ayan. Daming kalat po. Dami namin kalat. Ay, Ay, pwede mo rin ikilimon daw. hindi ko pa Hindi pa nasubukan. pwede. Hindi ko pa nasubukan. Masarap yung kilawin nyo na, yung Gumawa ulit tayo. yung puti. Memorable po yung pagbalik namin dito kay Sir Tony kasi nung unang episode namin 3 years ago ay sinabi ko na sana makagawa siya ng tenga ng daga kasi talagang favorite ko at saka gusto ko talagang inegosyo. So ngayon, nakakatawa. Meron na tayo. Apo. Kasi naalala mo lang, sir, yung episode natin. Yes, sir. Apo. Naalala ni Sir Tony, kaya gumawa siya. Finally, ito na. At may market ka na, ano? Yes, sir. Meron na po. Oh, see? Nag-i-start na tayo. Ang bilis. Okay. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.